Okay guys, so welcome to Mindoro. Problema, umuulan pa rin. Patay tayo. Okay guys, so nasa may Rojas, Mindoro na tayo. And umuulan pa rin. Hanggang dito sinundan tayo. So maghahanap lang siguro tayo ng pagkakapehan dito. Kakape lang tayo, then biyahe ulit pa Calapan. So tingnan natin kung maganda yung panahon, punta tayong Puerto Galera. Kung ganito pa rin yung panahon, diretso na tayo sa Calapan Port. At ay umuulan, lumalakas yung ulan. Alright guys, so on the way na tayo sa Calapan. So time check natin ngayon 7:01 na ng umaga. So according kay Google Map, meron pang 2 hours and 32 minutes tayong babiyahin papunta sa Calapan. Plano ko sanang pumunta sa may Puerto Galera, kaya lang ganito yung panahon eh. Kung siguro maganda yung panahon sa Calapan, baka dumiretso tayo sa Puerto Galera. So titingnan pa natin, kasi yun talaga yung initial na plano natin eh. Magpu-Puerto Galera tayo ngayon since medyo maaga tayo darating sa Luzon. Pero di ko alam guys, itong Mindoro kasama ba to sa Luzon or Visayas? Kasi dito sa Mindoro, Tagalog na sila eh. Ganda ng provincia vibes dito sa Mindoro guys, oh. Rice field. Yung nakaka-relax talaga sa paningin. So kahit stress na tayo kasi buong biyahe ba naman tayong inulan. Grabe. So feeling ko okay naman yung panahon eh. Umu-okay na. So dire-diretso lang tayo. So sana okay talaga yung panahon mamaya para makapag Puerto Galera tayo. Di pa ako nakakapunta sa Puerto Galera eh, let alone magmumotor. Enjoy na lang natin guys, kahit stress na tayo. Kanina selfie lang yung picture natin sa port. Kitang-kita yung mga eye bags natin. Wala akong nakitang bystander na pwedeng pakisuyuan. Okay na siguro yun guys. So dito kakanan tayo. Maliliit yung kalsada nila dito sa Mindoro ha. Pero siguro dito lang na part. Kasi nung nakita ko yung mga vlogs ng ibang nag-Philippine, 4 lanes yung nakita ko. So ngayon guys, target natin is tawid natin sa Batangas, aakyat tayo pa Tagaytay. So pagdating natin sa Tagaytay, depende sa oras, tatambay siguro muna tayo doon. Kasi doon na tayo didiretso sa may Pansol sa Calamba, Laguna. So instead of Quezon City tayo didiretso, sa Pansol na tayo didiretso sa may Calamba, Laguna. Kasi doon pupunta yung mga pinsan natin, doon na tayo didiretso para pagdating natin relax ka agad. Guys, tingnan nyo, ang ganda. Wow. Kung hindi lang makulimlim yung panahon, maganda magpalipad ng drone dito. Ganda oh. Grabe. Green na green yung lugar. Kakatanim lang ng palay nila. Kaliwa tayo, papuntang Pinamalayan. So ano na to? Bungabong concern. So thank you and come again. So palabas na tayo ng Bungabong guys. Gagi, kanina muntik na tayong madali ng aso. Itong Mindoro siguro marami talagang mga asong mahilig tumawid. Tika na yun, muntika na talaga. Buti na lang hindi tayo nagpanik, kasi aspalto din yun eh. So basang aspalto. Buti na lang hindi ako nag-brake ng sobrang lakas. At buti na lang narinig ng aso na parating ako, kaya huminto siya. Muntik na talaga yun eh. So yun nga guys, before nga pala tayo nag-desisyon na mag PH loop, marami na akong pinanood na mga motovloggers na nag-PH loop. Number 1 na doon yung Hampas Loopers, sila Boy P, John Fox, yung Hampas Loopers na PH loop, yung si Boy P at si motor ni Juan, at yung solo ni Boy P. Then si I Am Jamich, si King of the World. Yun yung mga pinapanood ko ng nag-PH loop. So sa mga vloggers na yun, mas pinanood ko talaga si John Fox, kasi yung motor niya is Honda Beat, taas pa tong Honda Click eh.
Tapos yung motor niya is loaded, sobrang daming laman. Kaya pinanood ko talaga kung anong mga nangyari sa kanya. Kasi almost the same lang naman kami ng motor eh. Sa akin Honda Click, sa kanya Honda Beat. So yun yung binalik-balik ko talaga. Tapos yung ibang loopers naman like si I Am Jamage, yun sinubaybayan ko talaga yung sa kanya at yung kay King of the World. So shoutout nga pala dun sa mga idol nating motovloggers na nag-inspire sa atin mag PH loop din. So tayo naman is andito na after 1 year of trying hard na motovlogging. Andito tayo ngayon, ginagawa na yung Philippine loop natin. Well, siguro naman kung naging ano ka rin, kung nahilig ka sa motor, siguro at some point naisipan mo ding mag Philippine loop. At some point kung mahilig ka talaga sa motor. Kasi itong Philippine loop kahit once lang naman, ang dami ko nang nakita, mga 10th time, 8th time, 4 times Philippine looper. Tapos ako ito first time and I'm not sure kung mauulit pa. Pero tiwala lang, focus lang tayo sa goal na makonquer natin tong PH loop ngayon. Malay mo next makakaulit pa tayo, di ba? So enjoy lang natin yung ride natin. So hindi tayo nakapagpalipad ng drone sa Mindanao to Mindoro natin kasi inulan naman tayo buong biyahe natin. Hanggang ngayon inuulan pa rin tayo. Tapos dito itatry natin magpalipad sa Puerto Galera. So time check natin guys, 7:36. Tapos mayroon pa tayong 1 hour and 15 minutes sa babiyahiin. Napaka-confident ko na guys ngayon. Alam ko na kung hanggang saan ang kakayanin ng isang full tank ng Honda Click natin. So kahapon nasa may 221 kilometers yung binyahe natin, isang full tank. So itong 96 kilometers ay naku, yaka yan ni Honda Click. So far gusto ko talaga yung performance ng Honda Click natin, yung fuel consumption nya. Although napalitan naman natin yung mga panggilid nito. Di ko alam kung bayan ba tong Bansud o barangay lang. Pero yun, nasa may Bansud na tayo. Itong People's Park nila, Plaza. Oh, lucky oh. Plaza de Bansud. Okay, so municipality tong Bansud. Okay guys, so bayan ng Pinamalayan. Bayan ba to or city? Meron pa tayong 73 kilometers away sa Calapan Port. So kung nakikita nyo, medyo pangit yung panahon natin ngayon. So di ko sure kung ganito pa rin yung panahon natin, diretso na tayo sa port. Pero kung medyo lumiwanag, punta tayo ng Puerto Galera. So meron pa tayong 1 hour and 30 minutes sa babiyahiin papuntang Calapan Port. So yung tinarget natin is Calapan Port na kasi hindi pa natin sure kung magpupuerto Galera tayo na ganito yung panahon. So medyo malapit na rin yan guys, 1 hour and 30 minutes na lang. Puro naman straight yung kalsada nila dito. Tingnan nyo guys, sobrang haba ng mga straight. Okay, so labas na tayo ng Pinamalayan para isu ng Bahaghari. Parang no choice talaga tayo guys. Diretso na tayo ng Calapan kasi tingnan nyo naman yung kalangitan sa unahan. Sobrang maulap. Wala tayo dito. Diretso tayo nito pa Calapan. Di na tayo magpupuerto Galera. Ano yung shear lines Epal yung shear lines. Parang 1 week na yung shear lines na yan. Tagal namang mawala. Alright guys, so umuulan na naman, umaambon. And pababa na tayo ng bundok. Hindi ko lang alam kung saan na tayo. Kanina ang ganda ng kalsada dun pagdating natin dito sa paakyat sa bundok, naging ganito. Oh, lumalakas yung ulan guys. Oh my goodness. Pero tingnan nyo naman, ang ganda. Ooh, wow. Hindi lang umuulan
Okay guys, so may ticket na tayo. Starlight Ferries ulit. So ang nabayaran natin is 1,470. So medyo mahal talaga. Diretso na tayo ng Batangas guys, kasi nakita nyo masama talaga yung panahon dito. And magbabayad na lang daw ng arastre sa may gate. So sige. Port of Calapan. Tingnan natin dito. Ayun, meron. Sir, saan papasok motor? Ah, sa kabila. Okay po. Meron na po. Pipicture muna tayo dito. Problema, umuulan eh. Meron na pong ticket. Oh, Starlight. Roro vehicles this way. Ah. Starlight po. Baba na lang po dito. Oops. Alright, so welcome to Batangas Port. Finally guys, Luzon. Pagoda, umuulan na naman. Okay guys, so Batangas. Lalabas lang tayo sa port, then diretso tayo sa Pansol. Bagal pa ng cellphone natin. So finally, Luzon na tayo. So expect na naman tayo ng heavy traffic nito kasi Luzon. Our expectation sa Luzon. So Luzon, of course, traffic sa metro. Tapos of course Lubac. So sa southern part ng Luzon lang naman yung napuntahan ko, kaya doon expect natin yung Lubac. So siguro pag ginawa na natin yung North Luzon Loop natin, tingnan natin yung road conditions sila doon. From Mindanao to Luzon, sinundan talaga tayo guys ng ulan. So diretso na tayo sa Pansol guys kasi 2:20 na. Yung sabi nilang 2 hours and 30 minutes sa biyahe, parang 4 na oras. Hindi naman. Mga 3 oras. 3 kalahati. According kay Google Map, meron tayong 2 hours and 7 minutes sa babiyahiin papunta sa Pansol, Calamba, Laguna. So gas check natin, mayroon tayong 3 bars. Grabe guys, tingnan nyo, 59 kilometers lang yung babiyahiin natin, pero 2 hours and 7 minutes. Samantala kung sa Mindanao yan or sa Visayas, 1 oras lang. Grabe, delikado. Grabe dito yung bilis ng ano mo sa Mindanao or sa Visayas, pagdating dito times 2 yung tagal. Kung sa Mindanao to 59 kilometers, kayang-kaya to ng 3 bars natin eh. Kayang-kaya to ng 3 bars natin. Kaya lang, tingnan nyo naman oh. Wow, grabe yung traffic. Lahat yan uuwi sa probinsya. Doon ata magki-Christmas at mag-New Year sa probinsya nila.
O tingnan mo kahit motor, traffic. Grabing traffic, bye. This is Luzon, South Luzon. Uwi ng probinsya. Lapit lang naman sana yung Pansol, no? 50 kilometers. Bayan nata to ng San Jose. So tingnan nyo naman yung kalsada, guys. Oh, walang katao-tao. Ngayon is Sunday at Saturday. Today is Saturday, guys. Bukas Sunday. So ngayon nagsiuwian na yung mga tao para sa Christmas vacation nila. So tayo lang, solo natin yung kalsada. Sarap. Ganito sana. Parang Visayas, Mindanao lang. So yung 59 kilometers sa 2 oras, kung palaging ganito, edi magiging 1 oras lang yan. Ganda ng kalsada, ha. Good job Batangas. 2.2 kilometers. Liliko na daw tayo. Kakanan tayo pag 1.4. Alright guys, expressway na dito. So tumawid na tayo ng SLEX. So bayan-bayan tayo kasi small CC lang tayo. Pero okay na yan. Nakakatakot kayang bumiyahe sa expressway. Ang bibilis ng mga sasakyan. Okay na yung bayan-bayan lang tayo. Feeling ko malapit na tayo. Feeling ko lang naman yun, guys. So Lipa City, guys. Taga dito si Ate V. Are leaving the province of Batangas. So Laguna na siguro to. Diretso na tayo sa Pansol. So doon tayo matutulog sa Pansol, Laguna ngayon. Lakas ng hangin dito. And pangit na naman yung kalsada, guys. Welcome to Laguna daw, sabi niya. Ito nata yung bypass road. Ito yung naalala kong dinadaanan namin dati kapag pumupunta kami sa Pansol. Dito rin pala ako papadaanin ni Google Map. So malapit na tayo. 4 kilometers. Kala ko SLEX ulit. Bangin pala. Okay guys, so 4 kilometers. We are almost there. Yung tuhod natin, guys, tumatanda na talaga tayo. Masakit yung tuhod natin. So ito nga yung SLEX. Bayan-bayan lang tayo kasi di natin afford ang big bike. Grabeng pababa, guys. So hihintayin ko na yung pinsan ko sa McDonald's. So nauna pa yung galing sa Mindanao kaysa sa galing sa Manila. Alright guys, so good afternoon. Andito tayo ngayon sa may Calamba, Laguna. So riding day number 4 natin. So ang biyahe natin ngayon from Calamba, Laguna papuntang Quezon City, NCR lang tayo. So pagdating natin doon, papahinga lang tayo ng ilang araw bago tayo magpatuloy sa ating North Luzon Loop. So kahapon dito na tayo nagpahinga sa may Calamba, Laguna kasi nandito yung mga pinsan natin. So as usual, Metro Manila, singit-singit lang tayo. Kakapasok lang natin sa Santa Rosa City, Laguna. So according kay Google Map, meron pa tayong 2 hours and 7 minutes sa babiyahiin papunta sa Quezon City. Kung tutuusin, hindi naman ganun ka haba yung babiyahiin natin. Natatagalan lang talaga tayo sa traffic. Today nga pala is Sunday, kaya medyo maluwag pa yung traffic ng ganitong oras. So far so good naman tayo. At least hindi umuulan. Di tulad ng mga nakaraang biyahe natin na grabe, laging ulan. So dito okay lang. Kaya lang, yun lang talaga traffic. So hindi ata inabot ng shear line tong part na to. Alright guys, so kakapasok lang sa Binyan City, Binyan, Laguna. So as we expect guys, basta nasa Luzon na tayo sa mga major cities nila, traffic talaga. Buti na lang ngayon medyo maluwag kasi Sunday. So tingnan nyo naman, no? Papasok si kuya. Ito, tricycle.
Okay guys, so Skyway na yan. Dito na tayo sa may service road. So wala, grabe talaga yung traffic dito. Yung 30 minutes sa biyahe para sa atin sa probinsya, dito 2 oras. Paano pa kayo yung 4 wheels? Pag hindi ka talaga sanay dito guys, wala, GG. Okay guys, so Taguig City. Ay, grabe yung traffic kanina. Manila talaga. If I'm not mistaken guys, may ano tayo papadaanin ito sa may C5 tayo So feeling ko yun din yung pinaka mabilis na way para sa atin papuntang Quezon City. Okay guys, so C5 road na tayo. So doble ingat tayo dito kasi alam nyo naman, this is Manila. Alright guys, so nandito na tayo sa Quezon City. Papahinga lang tayo ng ilang araw, tapos papatuloy na natin yung Philippine Loop natin.